Secretary Vince Dizon, 2025 GAA, 12.91 billion pesos ang allocable ni Sandro Marcos sa kanyang distrito sa Ilocos Norte. It is in the Cabral files. Ngayon, in the span of 3 years, Sandro Marcos allegedly has 150 infrastructure projects na sabay-sabay na ginagawa. And now you are going to inspect Mindanao area, particularly the Davao region, na wala naman silang allocation. Wala silang allocation sa 2025 national budget, 2024 national budget, 2023 national. Kung meron man, kukunti lang na hindi na pwede, kumbaga, palampasin nyo na muna yon. You go to the 12.91 billion. Diba? Secretary Vince Dizon, before kayo napunta sa DPWH, you were the most trusted, respected, and most believed cabinet secretary of the Marcos administration. When you transferred, when you were appointed by President Marcos to head the DPWH kasi nga yung integrity ni Secretary Bunoan was already in question. Kasama mo yung integridad mo, reputasyon mo, karakter mo, dinala mo doon. Hiniram yun ng Marcos administration to give credence to that department. And on the first days of your appointment, talagang you did it with a bang. Lalo-lalong naniwala yung mga tao sa'yo. But now, it is waning. Bumababa na yung acceptability mo, yung trust ng mga tao. Your integrity and your reputation is now being questioned. Dahil lang sa isang bagay, iniiwasan mo ang Ilocos Norte na i-inspect kasama yung mga media. You are the alter ego of the president. You can do whatever you want as long as it is not against the law. And if you keep on saying that you are just following the orders of the president, then what are the orders of the president? Palagi mong kinukuti. Sabi ng presidente, sabi ng presidente, sabi ng presidente. Sinabi rin ba ng presidente na wag mong puntahan ang Ilocos Norte? Diba, that is the question in my mind. Now, sir, bahala ka, buhay mo yan. Bahala ka, administrasyon niyo yan. But what I'm saying is that, please, BBM and this administration borrowed your integrity, reputation, and character. And what is happening is that you give it to them, and when it will be returned, it will be damaged and tarnished simply because you did not inspect Ilocos Norte. O paano? Tingnan natin, pabain tong ano natin. Message is clear, di ba? Alright mga kababayan, so may bagong video na naman na inilabas itong si Sir Jesus Duque, no? Isang vlogger na talagang nag-trending siya, no, sa ginawa niyang pagbisita dito sa baluarte ng Marcos, especially dito sa unang distrito ng Ilocos Norte na sakop nga po yan ni Congressman Sandro Marcos, no. So gawa natin ng opinion itong kanyang naging mensahe kay Secretary Vince Dizon, no. At kung maaalala niyo mga kababayan, nung unang pumutok itong flood control project, talagang ang daming nawindang, no, na mga kababayan natin, at maging yung mundo ng politika ay talagang niyanig nitong napakalaking iskandalo na ito. So talagang up to now, hindi talaga mamatay-matay itong issue na to dahil unti-unting lumalabas, no, may mga nadidiscover na mga flood control projects talaga na substandard at yung iba ay ghost projects pa. So talagang hindi na maikakaila yan, no. So with regards dito nga sa naging mensahe ni Sir Jesus, no, dito kay Secretary Vince Dizon, ay talagang napakahalaga talaga, no, na i-call out natin itong secretary ngayon ng DPWH na noon pa sana, no, na siya ay unang nag-imbestiga dun sa baluarte mismo ng ating Pangulo upang mabigyan naman ng ito para sa akin kredibilidad yung kanilang ginagawang pag-iimbestiga. So unahin muna yung kanilang baluarte para maipakita na malinis, maayos, at wag tayong magpapaka-ipokrito, 'di ba? Na nagtuturo ka
ng ibang, mali ng ibang, tao, ibang lugar 'no, na may mga issue nga ng flood control, ghost project at substandard, unahin mo yung sarili mong baluarte. So ito yung, talagang malaking tanong 'no, na bakit up until now ay, hindi pa rin napupuntahan at naiimbestigahan itong Ilocos Norte. Samantala meron naman tayong napanood na video ni Secretary, Vince Dizon na may plano naman talaga sila 'no, na imbestigahan at walang pipiliin kung saan nga daw dalhin yung, report 'no, ay pupuntahan nila. So, lagi kasi daw sabi nito ni Sir Jesus 'no, na lagi daw mini-mention nito ni Secretary Vince, Dizon yung, sabi ng pangulo. Yung parang lagi niyang tinatag yung pangulo na sa mga ginagawa nila ay, kabahagi talaga yung pangulo 'no. So, sa kanya bilang isang cabinet member 'no, isang, secretary ng, DPWH ngayon na talagang humaharap sa napakalaking kontrobersya, mas mainam siguro 'no, na ikaw na yung mag-suggest or, i-ano mo, kumbaga i-priority mo 'no. Total, ikaw naman yung alter ego din ng, pangulo. Kumbaga ikaw din yung isa sa mga pinagkakatiwalaan ng administrasyon kaya ka in-appoint diyaan, ikaw na yung mag-suggest 'no, na kung pupuwede na unahin yung baluarte ninyo, Mr. President, para maipakita natin sa taong bayan kung gaano tayo kasinsero sa ating ginagawa 'no, na pag-iimbestiga sa mga flood control projects. Kasi kung tutuusin mga kababayan, kung hindi naman ng dahil sa mga nagdaang mga bagyo, hindi naman matutukoy na ganito na pala kalala yung, problema natin sa ating bansa pagdating sa flood control 'no, na paulit-ulit kong sinasabi na ang flood control ay hindi lamang po sa usapin ng pagbaha, pero ito ay, usapin din sa kaligtasan at, kabuhayan ng ating mga kababayan. Kasi kung wala tayong proper flood control ay, maaaring maapektuhan po yung ating ari-arian, kabuhayan at maging yung buhay natin 'no. At, talagang napakahirap, ng sinapit 'no ng mga ating mga kababayan na talagang, nagdusa dahil sa kapalpakan ng iilang individual, yung mga kontraktor, mga tao sa gobyerno. So kasi ano na yan, ah, magkakasabwat na yang mga yan, 'no? At, ang tanging, hinihiling nga natin mga kababayan ay, malaman natin kung sino talaga yung mga, mastermind 'no, dito sa likod ng, parang malasindikatong, galawan na ito. Although may mga, may mga hinihinala na mga politiko, mga opisyal ng gobyerno yung, nasa likod dito. Pero siyempre tanging ang husgado lamang mga kababayan ang makakapagsabi ng sila ay, guilty 'no. Kahit na napakarami pang ebidensya niyan mga kababayan na nagtuturo sa mga taong ito, kinakailangan pa rin natin ng hatol 'no. At, yun yung, magpapatunay talaga na, may ano talaga, may, katarungan itong nangyari sa ating, kabanang bayan. So, dito sa naging, mensahe ni Sir Jesus ay wala akong nakikitang, mali 'no, kumbaga kinall out niya lang naman etong si Secretary Vince Dizon at eto naman yung, sa part ni Secretary, Vince Dizon na, sagutin niya ito no, na bakit nga ba up until now ay hindi pa rin po naiimbestigahan itong, lugar at baluarte ng mga Marcos. Samantalang kung, maaalala ninyo na inuna pa nila yung parteng Mindanao, particularly dito nga sa Davao na hinahanapan nila 'no, ng, mga flood control project at, di umano sinabi nito ni, Sir Jesus na ang, 2024-2025, budget ay, wala wala halos, proyekto o nakuhang, flood control project ang, Davao. Meron man pero siguro, very minimal lang 'no. At ito yung, talagang ini-insist nitong, vlogger na 'to 'no, na talagang merong, 12 point something, billion na pondo itong, flood control project. So biruin niyo napakalaking halaga niyan, parang nakakalito mga kababayan, nakakagulat itong, mga halaga ng, pera ng kaban ng bayan na makikita ninyo na wala man lang maayos 'no, na patutunguhan ata. Ito although meron sigurong mga
flood control project na maayos naman do'n sa mga matitinong, congressman na humawak ng proyekto na 'yan. Hindi ko naman nilalahat, So, meron naman din siguro na maayos yung mga projects na 'yan. Pero, majority mga kababayan 'no, makikita naman natin na napakarami din ang, palpak 'no o substandard at ang worst pa dito is ghost project. So, nakakaano, nakakahiya at, nakakagalit dito sa, ginawa ng iilang mga individual na talagang kinamkam 'no, ninakaw yung pondo dito na para talaga sa taong bayan. Kasi siyempre bilang isang taxpayer 'di ba, masakit sa atin yun na ganito yung ginagawa, binabalahura yung ating, perang pinaghirapan tapos sila ay nagpapakasasa. Imagine niyo yan mga kababayan, 'di ba, tayo nagpapakapagod tayong magtrabaho at binabawasan tayo ng buwis, bawat kilos natin may buwis yan. Pero sila ng mga nakaupo sa gobyerno, 'no, yung mga ilang mapagsamantala, hindi ko nilalahat, meron pa rin talagang mga matitinong mga politiko pero outnumbered talaga sila, 'no, na talagang meron at merong matitino, 'no, at gumagawa ng tama, ginagawa nila yung mandato na ibinigay ng taong bayan sa kanila. Pero hindi pa rin talaga mawawala yung napakaraming kurakot dahil, may pansarili silang, pangangailangan o interes kung bakit sila tumakbo sa posisyon na kung nasaan sila ngayon. So again mga kababayan, ang punot dulo ng lahat ng ito ay ang korapsyon at dapat natin talagang tuluyang, putulin yung ulo ng korapsyon at, palitan ang, tunay na reforma sa sistema ng ating gobyerno at, paigtingin natin yung, transparency and accountability para managot talaga yung mga nagkasala. Again, maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.